At 13, si Drew Barrymore ay nagko-cocaine na sa mga nightclub bathrooms. At 14, legally siyang nakipag-divorce sa sarili niyang nanay. Grabe, di ba? Pero ito ay hindi lang basta Hollywood story. Ito ay kwento ng tibay at pagbabago. Alam natin lahat si Drew Barrymore bilang yung batang babae na malaki ang mata mula sa E.T. America's Sweetheart, 7 taong gulang pa lang. Pero behind the scenes, tapos na ang pagkabata niya. Pinanganak siya sa Hollywood royalty, pero hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Lumaki si Drew sa isang pamilyang puno ng addiction at gulo. Ang tatay niya, nawala, iniwan sila. Ang nanay niya, isang struggling actress, nakita ang kasikatan ni Drew bilang sarili niyang second chance. Pero imbes na protektahan ang anak niya, dinala niya ito sa Stud 54. 9 na taong gulang pa lang, pagsapit ng 9 na taon, umiinom na si Drew. Pagsapit ng 10, nagmamarijuana na siya. Pagdating ng dose, cocaine na. I didn't have parents, sabi ni Drew. I had enablers with checkbooks. At 13, isa na siyang full-blown addict. Doon siya ipinadala sa isang locked psychiatric institution, sa loob ng 18 buwan. Sa totoo lang, para sa karamihan, parang punishment yon. Pero para kay Drew, sabi niya, it saved my life. At 14, gumawa siya ng isang bagay na bihira mong marinig, lalo na sa Amerika. Inihiwalay niya ang sarili niya sa sarili niyang nanay. Imagine, 14 years old, nakatira mag-isa sa LA, legally responsible para sa sarili niya. Sumuko na ang Hollywood sa kanya. Sino ba naman ang kukuha sa isang dating child star na may public addiction history? Ayaw siyang hawakan ng mga studios. Pero hindi sumuko si Drew. Nagtrabaho siya ng kung ano-anong trabaho, nag-audition ng walang tigil, tumanggi siyang mawala. Nagsimula ang comeback niya ng maliit, pero dumating ang The Wedding Singer noong 1998. Na-in-love ulit ang Amerika kay Drew, ngayon bilang isang malakas, nakakatawa at matatag na babae. Gusto ni Drew ng higit pa sa pag-arte, gusto niya ng control. Kaya at 20, co-founded niya ang Flower Films. Pagsapit ng 2000, Charlie's Angels, siya ang nagpo-produce at nagbibida. Binuo niya ang sarili niyang imperyo. Mula sa isang Hollywood cautionary tale, naging isa siya sa pinaka-powerful na babae sa industry. Sabi niya, I used to be the girl parents warned their kids about. Now I'm the woman helping them talk about it. Naging brutally honest si Drew tungkol sa nakaraan niya. Ang addiction, ang institution, ang laban para mabuhay. Hindi niya tinatago ang kwento niya. She owns it. Kaya mahal siya ng mga tao. Ngayon, isa siyang talk show host, entrepreneur at isang fiercely protective mother ng dalawa. Pero ang pinakamahalagang bagay na binuo ni Drew, hindi career, hindi kayamanan. Ito ay ang sarili niya. 9 sa nightclub, 13 sa psych ward, 14 at nakatira mag-isa, natutong maging sarili niyang magulang. Karamihan ay hindi nakakaligtas doon. Pero si Drew, hindi lang siya nakaligtas. Sinulat niya ulit ang kwento niya. Ang journey niya ay hindi lang isang comeback, ito ay isang resurrection. At siguro, ang kwento niya ay patunay na hindi ka defined ng childhood mo. Pwede kang gumawa ng adulthood na deserve mo. Sometimes, saving yourself is the greatest revolution of all.